Napapanahon, trending yung nangyari dito sa probinsya ng Tacloban. Yung shooting incident ngayong araw, so nakakonect itong nag-comment na matagal na. Sagutin natin. Same here sis, yung anak ko from public since kinder 2, grade 2, pero feeling kulang sa disiplina kaya nag-transfer kami ng private. Ngayong grade 3 na siya. Hopefully maging align ng attitude niya. Same story. Okay. Tingin ko, ito ay usapin tungkol sa disiplina. No, nasa dami ng batas ng Pilipinas. Diyos ko po, every month ata may pinapasang batas. Gada taon, ilang batas yung pinapasa. So kasama na dyan yung batas sa mga schools. Nawala ng power ang mga teachers. Hindi na na-experience ng mga student ngayon, yung panahon natin ng mga 80s and 90s, na binabato tayo ng chalk, na pinapaluhod tayo, na nag-i-squat tayo, pinapalo ang kamay, lumilipad ang mga notebook, parurusahan, pipingutin, gugupitan ng buhok. Nawala na yan ngayon lahat. At sa kabila ng yan, nawala yung disiplina. At sa pagkakawala ng disiplina, nawala ang takot ng mga estudyante. Mas lalong tumapang. Mas lalong naging war freak. Yan ay totoo. Pero hindi lahat ha. Marami pa rin matitinong estudyante. Ang problema lang, hindi na sila nakontrol ng mga teacher dahil natatakot sa mismong batas ng Pilipinas. Sa nangyaring insidente ngayon sa Tacloban, hindi pa natin nakikita kung anong mismong dahilan. So, mayroon yung tatlong reason, no? It's either may away sa pagitan ng mga estudyante. Pangalawa is nabully yung estudyanteng yon, yung namaril. Pero mukhang imposible nabully kasi yung itsura niya mukha siya ng bubuli, no? Pangatlo ay kayabangan, no? Hindi lingid sa kaalaman nating lahat ng simula bata tayo, kapag inaapi tayo, tapos meron tayong armas or may kilala tayong may armas o may alam nating possibility na meron tayong sandata na pwedeng gawin, pwedeng ipakita doon sa mga taong gusto nating matakot sa atin, ay ginagawa natin. At minsan sa udyok ng damdamin, natutuluyan natin gawin yung mga hindi na dapat pang gawin. Yaan ay because of lack of discipline sa school dahil sa mga batas na nagkalat na kumitil para pamunuan ng mga teachers ang responsibilidad sa pagdidisiplina sa mga bata. Hindi na nila magawa. Pigil na pigil kung paano nila disiplinahin ng mga bata dahil sa mga batas ng Pilipinas. Na yan ang naging disadvantage. Tandaan nyo, lahat ng advantages ay may disadvantage at lahat ng disadvantage ay may advantage. No? Positive and negative. Natin alam kung anong mismo nangyari dyan sa Barilan. Pero totoo ha, ay meron rin ako nabalitaan malapit na eskwelahan kung saan ako naninirahan na merong isang school na may tumalong estudyante at na bawian ng buhay. Hindi na lang ikinalat, may ginawa ang school para ma-stop yung humor, para hindi na kumalat, hindi na mamidya. Wala na tayong magagawa dyan. Dahil nandiyan na ang mga batas na pumipigil sa mga guro para tanggalin ang sungay ng mga kabataan. Ang pagiging pangalawang magulang ng mga guro ay tinanggal na ng batas ng Pilipinas. Naging tagaturo na lang sila. Yung mga anxiety, depression, ramdam na ramdam nila. Ang 80s, 90s na mga bata ay walang depression, walang anxiety dahil nasasanay sila sa disiplina sa paaralan na nagpapatibay ng loob nila, na naaral nila at nadala nila hanggang sa lumaki sila. Kaya mga kabataan ngayon, grabe ang anxiety, grabe ang depression, kaya nakakagawa ng mga krimen na hindi na dapat nagagawa ng ganong edad. No, mas bumata yung gumagawa ng krimen. Dahil sa eskwelahan pa lang, ang mga batas ay nagiging sandata ng ibang mga kabataan na gumawa ng krimen na pumutol sa mga teachers para elementary pa lang matanggal na yung mga sungay na yun. No? Ngayon nagkalat ang mga iba't ibang campaign ng DepEd, ng gobyerno tungkol sa Anti-Bullying Act. Ang nangyari dito sa Anti-Bullying Act or batas para sa mga bully ay sinuportahan lamang ang mga batas na huwag mang-abuso, term na abuso, ang pagdidisiplina ng mga teacher sa mga kabataan.
Once na ang teacher ay bumato ng chok sa ulo ng isang estudyante, yun ay abuso na. Which is sa mata natin, yun ay disiplina. Binato lang yung maliit na sungay ng isang estudyante para hindi na tumubo ng mabilis. Yun ay disiplina at hindi pang-aabuso. Ang nakakalungkot lang no, nangyayari ito. Napapanood ng ibang mga kabataan na yung sa iba ay magsisilbing aral, pero yung iba ay gagamitin na lakas ng loob na kapag wala nang magawa, sa nambubuli sa kanya, sa nangaaway sa kanya, sa nayayabangan siya, ay pwede niyang ring gawin na humanap ng ibang paraan na makakadisgrasya at makakagawa ng krimen. Sayang yung mga buhay ng mga kabataang ito.